Sa isang bayang payapa sa baybayin ng Palimbang, Sultan Kudarat, isang komunidad ng mga Moro ang namumuhay ng tahimik at may pananampalataya. Isa ang Barangay Malisbong sa mga lugar na mas piniling yakapin ng katahimikan sa kabila ng lumalalang tensyon sa buong Mindanao. Ngunit isang araw, ang kanilang kapayapaan ay gumuho nang dumating ang unos na hindi dala ng kalikasan, hindi ng tao, na kilala bilang Malisbong Massacre. Ngunit paano nga ba ito nagsimula? Forgotten by history of Bangsamoro. 2 taon ang pagitan nang ideklara ang batas militar o martial law noong Setyembre 21, taong 1972 ng nooy dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Setyembre 23, formal na inanunsyo ito sa publiko na may layunin na pigilan ng malawakang banta ng terorismo sa buong Pilipinas at buhat na rin ang bantang pagsalakay ng grupong Communist Party of the Philippines sa Kamaynilaan na pinangungunahan ni Jose Maria Sison ay dito na magsisimula ang masalimuot na ganap sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil sa taong ito, inatasan ni President Marcos si General Fortuna Abat na bumuo ng grupo na tinawag na Central Mindanao Command na may layunin pigilan ang nooy palakas na grupo ng Moro National Liberation Front sa Mindanao at kasunod nun ay humingi rin ng suporta si Pangulong Marcos kay Acting Governor ng Sultan Kudarat at Brigadier General ng Philippine Army sa mga taong yan na si Gonzalo Sionco para lusubin ang Mindanao, partikular sa bayan ng Palimbang, Sultan Kudarat, mga karatig barangay nito. Noong Setyembre 22 at 23, taong 1974, dito na nila isinagawa ang pambobomba gamit ang di bababa sa 10 naval ship sa mga lugar na di umano hawak at kontrolado ng Moro National Liberation Front kagaya ng Malisbong, Kulong-Kulong, Magid, Kraan, Kulubi, Bilyango, Libua, Kabuling, Lamitan, Butril at Barangay Pinol, at ang tanging maririnig mo lamang sa mga panahong yan ay ang ugong ng mga bomba na galing sa naval ship na dahan-dahang bumabagsak sa mga lugar na ating binanggit. Kaakibat nito ang sigaw ng mga sibilyan na hindi alam kung ano ang gagawin. Isang araw ang pagitan mula nung pambobomba, Setyembre 24 taong 1974, dito na ilulunsad ng kasundaluhan ang operasyon sa bayan ng Palimbang, Sultan Kudarat, at sa mga panahong yan ay 3 araw na paggunita ng mga Muslim sa dakilang buwan ng Ramadan, at habang papasok ang mga sundalo, wala silang kaalam-alam sa presensya ng kasundaluhan dahil saktong isinasagawa nila ang pagsisimba para sa mahal nilang araw ng Jum'ah sa Takbil Mosque na pagmamay-ari ni Haji Hamza Takbil. Ang mapayapa at taimtimsa ng pagsasagawa ng sala ng mga Muslim ay napalitan ng malagim na ganap dahil dito na sila niratrat ng mga sundalo sa utos at pangunguna ni General Sionco. Ngunit ang pangyayaring ito ay may iba't ibang bersyon ng kwento. Ayon sa mga survivor, tinipon sila sa loob ng moske, babae, bata, matanda at pati na rin ang mga sanggol, at maririnig mo ang pagmamakaawa ng mga magulang ng mga bata habang ang mga bata at sanggol ay tanging maririnig mo lamang ay ang nakakaawang pagyak nito. Habang bakas naman sa mukha ng mga sundalo ang pagmamalabis, ang kagustuhang paglaruan ang mga biktima. Dahil kada oras ay kumukuha ang mga sundalo sa loob ng moske ng hindi bababa sa 10 kalalakihan at inilalabas mula sa moske. At ang sabi ng mga sundalo, pasasamahin sila para maghanap ng makakain, at ilang minuto lang ang makalipas, maririnig mo na ang alingaw-ngaw ng putok. Yun pala, sila ay pinaglalaruan na habang pinapatakbo sila habang binabaril ng mga sundalo, at yung iba ay pinabungkal na ng kani-kanilang sariling libingan o hukay, at doon na rin kinikitil ng mga sundalo ang kanilang mga buhay. At paulit-ulit lang ito hanggang sa maubos ang hindi bababa sa 700 kalalakihan na pinalabas galing moske. Sa mga kalalakihang pinahukay, nanggaling ang survivor na nagngangalang Nandutuan na Dato na siyang nagkwento sa mga ganap. Habang ang mga kababaihang matatanda, bata at mga sanggol na hindi bababa sa 3,000 ay hinakot papuntang Barangay Kraan at pinasakay sa maliit na bangka papunta sa malaking barko ng kasundaluhan para di umano malayo sila sa putukan kung sakaling gaganti at lusubin ng Moro National Liberation Front ang bayan ng Malisbong. Halos 2 araw silang nakasakay sa barko at nabilad sa araw, at sa kasagsagan ng biyahe
ay isa-isang nasasawi ang matatanda at mga bata na may sakit at mga batang kakasilang pa lamang. Ngunit ayon sa mga survivor, halos mga bata ang namamatay dahil sa sakit at matinding gutom, at ang mga nasasawi ay tinatapon na lamang ng mga sundalo sa karagatan. At yung mga naiwan sa Takbilmos na hindi bababa sa 400 ay doon na pinagbabaril ng kasundaluhan sa loob mismo ng moske. Nang matapos ang opensiba ng mga militar, dito na pinabalik ang mga kababaihan, matatanda at mga bata na sakay ng barko at ibinaba sila sa barangay Kulong-Kulong, at 1 taon ang nakalipas bago sila pinauwi sa Malisbong dahil ipinagbabawal ng mga sundalo ang pagtapak sa bayan ng Malisbong sa di malamang dahilan. At sa kasalukuyan, dinadayo ang Takbilmos ng mga bisita na galing sa iba't ibang rehiyon para malaman at masilayan ang kwento sa madilim na ganap sa kasaysayan ng ating mga Moro. Ang alaalang iniwan ng Malisbong Massacre ay nagmistulang bangungot sa mga nakasaksi at sa mga nakaligtas. At habang ang panahon ay lumilipas, ang alaala nito'y nananatiling panaginip na kahit kailan walang sino man ang mangahas na balikan. Mapasa hanggang ngayon, walang gustong umako, walang gustong mapabilang sa mga taong may pakana, may utak sa pangyayari sa Malisbong, dahil ultimo si General Fortuna na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa hanay ng militar at nanguna sa Central Mindanao Command ay itinanggi ang nangyaring massacre, at wala daw siyang nabalitaan na may nangyaring massacre sa mga Moro. Kung may aral man sa madilim na pangyayari na ito, yun ay pagkakaisa, pagmamahalan ng buong bangsa Moro, dahil sino pa ba ang magtutulungan kundi tayong mga pinagkaitan ng katarungan. At hanggang dito na lang mga kaibigan, maraming salamat.